May mga lupain na wala sa mga mapa. Mga lugar na hindi masusubaybayan ng iya, at ang mga kwento ay mga bulong lamang na ipinasa sa mga henerasyon. Ang disyerto na kalsada sa bundok sa dapit hapon, ang kotse ay dahan-dahang gumagalaw sa madilim na gubat. Ang pangalan ko ay Ron, isang modernong tao, pinalaki sa mga ilaw ng lungsod, naniniwala sa lohika, sa agham. Ngunit ang paglalakbay na ito, ang nakamamatay na paglalakbay sa nasugbu, ay nagbago ng lahat ni. Flash, kumikislap ang ilaw. Sumisigaw. Nagbabago ang tanawin sa isang iglap. Nagsimula ang lahat sa isang tunel lang. Isang lumang lagusan sa gitna ng malalim na kabubatan, walang pangalan, walang signpost. Tinatawag nila itong The Gate of No Return. Sa kotse, ang driver, si Mang Lando, ay lumingon, nagbabala ang kanyang mga mata. Senyorito, kahit ang mga taong nakatira sa malapit ay hindi nangahas na dumaan sa lugar na yon pagkalipas ng 6 yen. Natawa ako, akala ko ay superstitious ka. But then, I saw it, we saw them. Isang mahinang ungol mula sa malayo, mapupulang mga mata na kumikislap sa dilim. Hinigpitan ng bida ang kapit sa manibela. Isang bata ang lumabas mula sa mga anino ng kabubatan. Ang mga kamay ay nababalot ng dugo. Ang mga mata ay puno ng luha. Isang pangungusap lamang ang kanyang sinabi. Kayo na ang susunod. Ang nasirang simbahan, tunog ng humahabol na yapak, tunog ng hingal, mga kamay na nakakapit sa kahoy na pinto. Hindi ko alam kung paano ako nakaligtas. Naalala ko lang noong namatay ang huling ilaw. Nakatayo ako sa isang mundo kung saan hindi na ang mga tao ang nanginibabaw na nilalang. Nakatagong baryo ng aswang, near last gate. Base sa totoong kwento na itinago ng lokal na pamahalaan. Sa araw na yon naghahanap lang ako ng nawawalang kamag-anak. Isang pinsan, si Adel, biglang nawala pagkatapos ng paglalakbay sa Batangas. Walang phone, walang text, walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Ron, sa isang cave sa lungsod, binuklat ang isang pirasong papel na may address na Nasugbu, Sitio Opo, na nakascroll ng paulit-ulit. Nag-hire ako ng local driver, si Mang Lando, ang tanging pumayag na ihatid ako sa Sitio Opo. Hindi siya masyadong nagtanong. Yung mata niya lang. Parang alam ng mga mata niya na hindi na ako babalik. On the way to Sitio Opo. Ron, malambot, pagod na boses. Hanggang kailan tayo mawawala, Mang Lando? Mang Lando, tumingin sa kanyang relo. Malapit na, senyorito. Tayo'y tatawid sa tunneling. Nag-aalangan. Pero pagdating natin doon, huwag kayong bibigkas ng kahit anong pangalan. Ron, nalilito. Ano? Mang Lando, maikli. May mga lugar na dapat manahimik ka lang. Sinaunang lagusan. Makitid na lagusan na tatakpan ng lumot. Walang signal ng telepono. Ang relo ng giya ay umiikot ng walang kahulugan. Ron, pabulong. Walang signal. Subukang tumawag, walang serbisyo. Paano kakaiba? Tunog ng metal na tumatama sa katawan ng sasakyan. Walang iba kundi ang mga headlights sa unahan. Biglang nagpan ang kamera para makita ang anino ng isang nilalang na dumaan sa pagitan ng 2 puno. Ron, umupo, nanlaki ang mga mata. May tumawid lang sa kalsada. Mang Lando, nakita mo ba? Mang Lando, tahimik, nakatingin ng diretsyo.
Hindi lahat ng nakikita dapat pansinin. Lumitaw ang kakaibang batang lalaki. Ang sasakyan ay huminto sa gitna ng kabubatan. Ang mga headlight ay kumikinang sa isang maliit na figura, nakatayo ng tuwid at tahimik sa gitna ng kalsada. Ito ay si Adrian. Ang mga mata ay kumikinang ng mahina. Ron, binuksan ang bintana. Baby, anong ginagawa mo dito? Adrian, sa patag walang emosyong boses. Dito ako nakatira. Pero hindi ka dapat nandito. Ron, bakit? Alam mo ba ang daan papuntang Sitio Opo? Adrian lumapit, bumulong. Hindi ito Sitio Opo, ito ang lugar ng mga nilikha na itinakwil ng langit. Ang lugar na ito hindi na pag-aari ng mga tao. Biglang huminto ang hangin. Tumigil ang mga dahon. Hawak ni Mang Lando ang manibela. Tumingin si Ron sa mga mata ni Adrian, malalim, malungkot, at kung ano-ano hindi ng bata. Feeling haunted. From the edge of the forest, may nakatingin sa kanila mula sa malayo. Mabigat na paghinga. Isang matalas na kamay ang marahang hinahagod ang puno ng kahoy. Isang malalim, sinaunang bulong, hindi maisasalin. Dapat tumalikod na ako noon. Ngunit ang likas na katangian ng tao ay palaging ginagawa tayong isang hakbang pasulong, kahit na ang kalaliman ay nasa harap natin mismo. Sabi ni Ron, akala ko noon ang mga nakakatakot na bagay ay nasa imahinasyon ng mga tao. Ngunit nang mawala ang huling liwanag na pagtanto ko, ang tunay na takot marunong tumingin sa iyong mata. Ang unang pag-atake. Ang grupo ay naglalakad sa maliit na landas. Ang liwanag ng buwan ay natatakpan ng masukal na kabubatan. Sina Ron, Mang Lando, Adrian at Adel ngayon ay mahina, nakasandal sa mga balikat ng kanilang kapatid. Huminto ang hangin sa pag-ihip, tahimik na nalalagas ang mga dahon. Adrian, pabulong. Darating na sila. Ron, nagulat. Adrian, hindi na sila tao. Isang mahinang ungol ang umaalingaw mula sa kailaliman ng kabubatan. Pagkatapos ay lumundag ang isang nilalang mula sa dilim, kumikinang na pulang mata, matutulis na kuko, mukha na kalahating tao at kalahating hayop. Si Adel ay sumisigaw habang hinihila pababa. Nanginginig na kamera, handheld view, ang kumikislap na ilaw mula sa flashlight ay nagbibigay liwanag sa mga kuko na dumadaan malapit sa kanyang mukha. Ron, sumisigaw. Dalhin mo si Lando. Ibalik mo siya. Ibubuga ni Mang Lando ang kanyang tungkod ng apoy at tatamaan ang nilalang. Sumisigaw ito, tumakbo sa gubat. Ngunit napakamot si Adel sa tiyan, bumulwak ang dugo, bumagsak. Inabandon ang simbahan. Ang grupo ay tumatakbong walang patutunguhan, naghahanap ng masisilungan. Nakakita sila ng isang luma, sira-sirang simbahan sa gitna ng kabubatan, bulok na kahoy na pinto, sirang krus, alikabok at sapot sa loob. Mang Lando, hinihingal. Pasok! Dali! Nagsasara ang pinto ng simbahan nang may sumugod na anino mula sa likuran. Isang malakas na kalabog mula sa labas, pagkatapos ay katahimikan. Mabigat na paghinga, may halong bumagal na tibok ng puso ni Ron. Ron! Ano ito? Adrian, umupo sa tabi ni Adel, nabulunan ang boses.
Sinabi ko sa iyo, hindi ito lugar para sa mga nabubuhay. Ang katotohanan tungkol sa isinumpang na yon. Habang si Mang Lando ay naghahanap ng benda, si Ron ay humahaplos patungo sa isang batong pader na may mga sinaunang inukit, isang ulo ng tao na nakayuko, isang pinto na nagbubukas sa liwanag, at isang nilalang na may siraang mga sungay. Ron, bumubulong. Ano ito? Adrian, sa mahinang boses, tila may naalala. Ang nayon na ito ay dating normal. Ngunit maraming taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay nagsagawa ng ritual ng tumawag ng espiritu ng liwanag, pagtawag sa liwanag. Ngunit ang tinawag nila ay hindi isang anghel. Blurred flashback, isang sinaunang ritual. Ang mga taga-nayon ay nagtipon-tipon sa paligid ng isang altar. Umiikot ang liwanag, pagkatapos ay lumingon sa kadiliman at sumisigaw. Mula noon, ang nayon ay nabura sa mapa at nakalock sa oras. Adrian, tuwing ika-7, ika-6 ng gabi, isang gate ang bumukas, tapos nagsasara. Iyan ang tanging paraan palabas. Ron, ngayon ay Mang Lando nakatingin na taranta. Ika-7, 5:30 Natahimik ang grupo ng ilang segundo pagkatapos ay kumilos. Nag-collapse si Adele, nakikipagkarera sa oras. Si Adele ay nagsimulang magkaroon ng mataas na lagnat, nagkaroon ng bahagyang kumbulsyon. Ang sugat ay nagiging purple black. Binuksan ni Ron ang kanyang sira-sirang medical backpack na may ilang piraso lamang ng gasa at isang sirang tubo ng asin. Ron, nagambala. Walang gamot. Wala. Mang Lando, naghahalungkat sa mga lumang kabinet, nanginginig ang mga kamay. Hanapin natin ang kahit anong pwedeng gamitin. Adrian, hindi lang siya nasaktan. Kumakalat ang dugo ng aswang sa kanya. Ron, tahimik. Ano ang ibig mong sabihin? Adrian, kung ang sugat ay hindi maputol, siya ay magiging isa sa kanila. Katahimikan. Isang buhay o kamatayang desisyon. Ron, hindi ko hahayaang mangyari yon. Huling pag-asa. Sa isang maliit na silid sa likod ng simbahan, nakahanap si Ron at Mang Lando ng isang lumang medical kit. May mga karayom, tahi, alak, at mga pampawala ng sakit na halos wala ng bisa. Adele, malabo ang mga mata, bahagyang nanginginig ang mga labi. Ron, nanginginig ang mga kamay, hawak ang karayom at sinulid. Adele, tahan na konting panahon na lang. Tense stitching scene, walang background music, paghinga lang at tunog ng sinulid na balat. Tumutulo ang dugo sa malamig na sahig na bato. Adele, mahinang bumubulong. Adrian, umiiyak ka ba? Iyuko ni Adrian ang kanyang ulo, bumagsak ang mga luha sa kanyang kamay. Hinigpitan ni Ron ang pagkakahawak sa huling karayom. Ron, siguro hindi talaga ako naniniwala sa dyablo. Pero kapag nakita mong nahuhulog ang taong mahal mo dahil sa isang sumpa, magsisimula kang maunawaan, ang tunay na dyablo laging nagtatago sa anyong tao. Sabi ni Ron. Nang magsara ang mga pintuan ng simbahan, akala namin ligtas na kami. Pero ang totoo, kakapasok lang namin sa isang kulungan
kung saan ang lahat ng kasalanan, lihim at kadiliman ay walang mapagtataguan. Ang mata ng bagyo sa simbahan. Ang kumukutitap na liwanag mula sa nag-iisang kandila ay sumasalamin sa tensyonado na mga mukha ng grupo. Nakahiga si Adele na walang malay, nilalagnat, basang-basa ang mga tuhod. Nakaupo si Adrian na nakayakap sa kanyang mga tuhod, namumula ang mga mata. Ron, boses na kasing tense ng string. Kailangan na nating umalis. Ngayon. May 30 minuto bago magbukas ang gate. Mang Lando, maingat. Ngunit hindi makalakad si Adele. Ron, umalis, gumagambala. Hindi natin kayang isakripisyo ang lahat para sa isang tao. Makapal ang hangin. Tumingala si Adrian, magaspang ang boses ngunit puno ng sakit. Adrian, kung ang iyong pamilya, iiwan mo ba sila? Ron, pinatigas. Ito ay kaligtasan ng buhay. Hindi ako bayani. Adrian, sumising, halos sumisigaw. Ang aking kapatid na babae ay hindi inosente. Nabunyag ang mga lihim. Adrian, nabulunan ang boses, nanlaki ang mga mata. Ang aking kapatid na babae ay dati sumusunod sa mga aswang. Nakikipag-hangout siya noon sa kanila dahil gusto niyang tumakas sa mga magulang niya sa akin. At pagkatapos siya ay minarkahan. Kinuha ng kamera si Adele, kahit na siya ay walang malay, ang kanyang katawan ay nagsisimulang magpakita ng malabong asul na mga ugat, ang kanyang pulso ay napunit sa kanyang balat. Ron, ano ang sinasabi mo? Adrian, mahal kita pero alam ko, kung hahayaan mo akong mabuhay, tatawagan ko sila pabalik. Natahimik si Mang Lando, nakatutok ang mga mata sa kahoy na bar na nasa kamay, nakakuyom ang mga kamay hanggang sa pumuti. Pinalibutan ng mga kaaway, ang simbahan ay nagiging bitag. Tunog ng mga kuko na nagkakamot sa dingding na bato. Ang tunog ng kaluskos ng mga tile sa bubong. Ang hininga ng isang tao sa labas mismo ng bintana. Dahan-dahang umiikot ang kamera sa paligid ng simbahan, bawat sulok ng dingding, bawat bitak ng bintana, mahahabang pako na nakakapit dito, ang tunog ng hininga na humahaplos sa metal. Mang Lando, pabulong. Nila nasa paligid na. Kumirap si Ron. Isang anino ang dumaan sa simboryo ng simbahan. Bumagsak ang isang bahagi ng kahoy na kisam. Natahimik ang lahat. Ron, kami ay nakulong. Walang paraan palabas. Paggawa ng armas, huling liwanag. Ibinagsak ni Ron ang isang lumang kabinet sa kumpisalan. Sa loob, kahoy, bakal na pako, rosaryo, isang bot ng sacramental wine. Si Adrian ay may dalang bulok na kadena. Ron, huminga ng malalim. Kung hindi ka makatakbo pagkatapos ay lumaban. Mabilis na montage, pinutol ni Ron ang paa ng mesa sa isang matalim na kahoy na patpat. Binalot ni Mang Lando ang basahan sa bote ng alak at ginawa itong Molotov cocktail. Itinali ni Adrian ang buhol mula sa kortina sa isang bitag na humihila ng paa. Malakas na background music, mga tibok ng puso na kasabay ng tunog ng mga pako na pinupukpok, apoy na kaluskos. Ron, bumubulong habang pinupukpok ang pako sa patpat. Hindi para sa bayani. Pero dahil may pagkakataon pa akong umuwi. Death plan. Mang Lando. Sa loob ng 15 minuto magbubukas ang gate. Kailangan natin silang akitin palabas ng lagusan. Ilapit mo si Adele sa pinto, pagkatapos ay ikalat sila.
Ron, ako ang magiging pain. Dalhin mo siya. Adrian nagprotesta. Hindi. Hayaan mo ako. Siya ang aking laman at dugo. Kung siya ay magiging isang halimaw, ako ang huling taong makikita niya. Inilagay ni Ron ang kanyang kamay sa balikat ni Adrian. Sa unang pagkakataon, hindi na naiinis, ngunit nakikiramay. Ron, maikli. Takbo. Huwag lumingon. Ron, we don't know if we're really out of there. Ang alam lang natin ay may mga apoy na hindi sinisindi para sindihan ang daan, ngunit para sunugin ang hindi na maililigtas. Tatakbo lay dilim. Magsisimula na ang labanan. Bumukas ang mga pintuan ng langit. Bumangon ang mga demonyo mula sa bawat sulok. Sabi ni Ron, ubos na ang oras. Ilang minuto lang magbubukas ang gate. Kung hindi tayo makarating sa vault ng 6 yen, mananatili tayo dito magpakailanman. Ang Mortal Clock. Dahan-dahang nagpa ng kamera sa isang lumang screen ng telepono, 5:31 minuto yan. Ang orasan ay marahan sa background. Ron, mabilis na nagsalita, nanlaki ang mga mata. Kunin mo siya. Aalisin ko ang daan. Ang grupo ay nagmamadaling lumabas sa nasirang simbahan. Si Ron ay nangunguna, nakahanda na ang kahoy na kahoy. Si Lando ay may dalang humihingal na si Adele. Si Adrian ay sumusunod ng malapit sa likuran ng kanyang kapatid. Umaalulong ang hangin, humahampas ang mga yabag sa sahig ng kagubatan. Tumataas ang rate ng puso. Adrian hinihingal. Malayo ba ang gate? Ron, huwag magtanong. Tumakbo ka lang. Ang halimaw sa anino. Biglang may narinig na hiyawan mula sa kaliwa. Isang malaking itim na anino ang sumugod. Ito ay si Manang Rosa, ang pamilyar na dalaga, na ngayon ay nagtransform sa isang aswang na may matatalas na ngipin at nagniningas na mga mata. Ron, umalis, nanginginig ang mga kamay. Hindi lalaki ko iyon ay isang kakilala. Mang Lando sumisigaw. Hindi na siya tao. Saksak. Si Ron ay sumisigaw, lumundag pa sulong. Ang kahoy na patpat ay tumusok sa lig ni Rosa. Isang mahabang tili bago bumagsak ang kanyang katawan. Nakatulala si Ron sa gitna ng kagubatan, ang mga kamay ay puno ng dugo. Voice over Ron. Walang sinuman ang isang kakilala kapag kinuha ng dyablo ang kanilang kaluluwa. Nawasak ang sasakyan, nasisira ang pag-asa. Nakarating ang grupo sa lupain kung saan nakatago ang sasakyan. Ngunit ang eksena sa harapan nila ay isang sunog na balangkas na bakal, punit-punit na gulong, basag na bintana. Ron sumisigaw. Hindi. Alam nila. Sinira nila ang sasakyan bago. Adrian panic. Ikaw mas dumudugo ka. Nagsisimulang umungol si Adele. Nangiginig ang kanyang katawan. Sinalo siya ni Ron, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nanghina. Malalim na kagubatan ang hangganan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kailangang tumakbo ang grupo, dala-dala si Adele sa masukal na kagubatan. Mga sanga na humahampas sa kanyang mukha, putik na dumidikit sa kanyang mga paa. Umaalingaw ang mga alulong ng aswang sa lahat ng direksyon. Isang braso mula sa lupa ang humawak sa binti ni Adrian,
isang demonyong dumi ang gumagapang pataas. Ron sumisigaw. Adrian! Mahulog! Binasa ni Ron ang ulo ng demonyo sa lupa gamit ang kanyang mga kamay. Tumalsik ang dugo. Tumakbo muli sila. Adrian humihikbi. Hindi na ako makatakbo. Ron, natatakot ako. I-collapse pagkatapos ay buhayin. Biglang bumagsak si Ron. Lumalabo ang kanyang paningin. Namamanhid ang kanyang mga binti. Bumagsak siya sa sahig ng kabubatan. Ang hangin ay huminto sa pag-ihip. Lahat ng tunog ay kumukupas. Isang sinag ng liwanag ang sumisikat sa kanyang mukha mula sa unahan. Isang anino ang papalapit, ito ay si Adele. Adele, malinaw ang boses ngunit kakaibang matunog. Gumising ka hindi ngayon. Nandito pa rin ako. At nangako kang iuwi mo ako. Adele is now standing straight, her eyes glowing pale blue. Her skin are cracked but no longer deformed. She placed her hand on Ron's forehead. Heat spreads throughout his body. Ron, iminulat ang kanyang mga mata, nanginginig. Adele, anong nangyari sa'yo? Adele. Isang bahagi ng kanilang dugo, ngunit ang puso ko ay tao pa rin. Takbo. Bumukas ang ilaw. Ang liwanag sa dulo ng kalsada. Sa gitna ng malalim na kabubatan, bumubukas ang lagusan ng bato na may nakakasilaw na liwanag mula sa loob na parang tanging daan palabas ng impyerno. Umihip ang hangin pabalik. Lumilipad ang mga dahon. Tumunog ang orasan 5:57 minuto. Umiikot ng malakas ang hangin. Ang aswang ay umuungol mula sa likuran, dose-dosenang maitim na figura ang nagsimulang humabol. Ron, sumisigaw ng malakas. Takbo! Lahat ng tao ay tumakbo ng buong lakas patungo sa liwanag. Nahulog si Adrian, hinawakan ni Ron ang bata sa kanyang mga balikat. Tumalikod si Adele at naghagis ng mga bato para harangin ang daan, kumikinang ang mga mata, gamit ang mahiwagang kapangyarihan para itulak ang mga halimaw. Ron, hindi ko alam isa itong himala o ang pamana ng sumpa. Ang alam ko lang ang babaeng iyon ay tumayo sa pagitan ng hangganan sa pagitan ng mga tao at halimaw at pinili ang liwanag. Lumabas o manatiling makaalis. Tumapak sila sa maliwanag na liwanag. Parang naglaho ang lahat. Tumigil ang hangin. Nagbabalik ang huni ng ibon. Binuksan ni Ron ang kanyang mga mata. Siya ay nakahiga sa isang kama sa ospital. Umupo ang kanyang ina sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay namumula. Ang langit sa labas ng bintana ay bughaw. Ron, pabulong. Adele. Adrian. Ina, mahinahong sumagot. Gising ka. Lumipas ang isang buwan. Hindi mo ba naalala? Napapikit si Ron. Naninikip ang kanyang mga kamay. Sa kanyang pulso, isang pabilog na peklat, kumikinang na parang abo. Nagising ako sa isang mundong tila pamilyar. Ang puting kwarto. Ang amoy ng antiseptiko. Ang kisam ng ospital. Lahat ay napakapayapa na akala ko panaginip lang. Paggising, nakahiga si Ron sa isang hospital bed, isang na nakatali sa kanyang braso. Sa tabi ng kama ay ang kanyang ina, mas payat, mapula ang mata, hawak ang kamay ng kanyang anak.
Nanay, pabulong. 3 linggo ka ng tulog, Ron. May mga pagkakataong naisip ko. Hindi ko na muling maririnig ang boses mo. Lumingon si Ron sa paligid, lahat ay kung ano na. Wala nang aswang, wala nang umiikot na ilaw, wala nang dugo at gubat. Ron, huminga ng mahina. Adele. Adrian, nasaan si nanay? Natahimik si nanay ng ilang segundo. Umiling. Tumitik ang orasan. Napapikit si Ron. Alam ko hindi ito panaginip. Naaalala ko ang bawat dagundong, bawat hakbang sa kagubatan. At ang huling liwanag na iyon ay hindi ang liwanag ng araw. Patawag ng ama. Isang katok sa pinto. Pumasok ang isang nurse, ibinalik ang telepono sa mesa. Ang nakasulat sa screen ay Per M. Reyes. Lumalabas ang isang text message, opisina. Kaagad. Hindi niya ako tinatawag na ganyan maliban kung negosyo ng pamilya yon. Ang opisina ng ama, ang katotohanan ay nagpapakita. Pumasok si Ron sa isang lumang silid, maalikabok na mga estante ng libro, maitim na mesa na gawa sa kahoy. Ang ama, si Reyes, ay tumalikod, nakatingin sa salamin na pinto. Pagtalikod niya, ang kanyang mga mata ay hindi na sa isang negosyante, kundi sa isang lihim na tagabantay. Reyes, malalim. Sa wakas nakita ko na. Ron. Ano? Ginoong Reyes. Ang gate. At ano ang nasa kabilang panig? Lakad siya, binuksan ang desk drawer, kumuha ng isang lumang leather notebook na nakatali sa pulang string. Sa pabalat ay isang pabilog na simbolo, sa gitna ay isang split eye ng apoy. Ginoong Reyes. Hindi mo dapat sabihin. Hindi magsulat, hindi mag-record. Tandaan mo lang at bantayan. Ron, nanginginig ang boses. Hindi ko maintindihan. Reyes, pumaputol dahan-dahan. We are descendants of angkan ng mga tagapagtanggol. Ang angkan na nagbabantay sa hangganan sa pagitan ng mga tao at mga bagay na inalis sa liwanag. Binuksan niya ang libro. Ang unang pahina ay isang sinaunang mapa. Sa gitna ang lagusan ng nasugbo. Sa malapit ay ang mga salitang, Gate EI, July, 6 oras YI. Mabagal na nag-zoom ang kamera sa mga salitang, Gate EI. Ron. Ibig sabihin. Reyes, Ungo. Ikaw ang tagapagmana. Kung hindi mo gagampanan ang papel na ito, hindi magsasara ang gate. At tatawagin sila pabalik. Makita muli ang liwanag o ang dilim. Lumabas si Ron ang gusali. Sumikat ang araw sa hapon sa mga puno. Nagsisiksikan ang mga tao. Parang payapa ang lahat. Ngunit sinusundan ng kamera ang kanyang tingin, huminto sa isang babaeng nakatayo sa sulok, puting damit, mahabang itim na buhok, pulang mata, pagkatapos ay nawala habang may dumaan na bus. Akala ko malaya na ako. Pero sa totoo, kakatuntong ko lang sa isang papel na hindi ko pinili. The Unspoken Oath. Nakatayo si Ron sa harap ng pinto ng silid ng ospital, nakatingin sa kanyang kamay, nandoon pa rin ang pabilog na peklat. Tumingala siya diretsyo sa kamera. Tahimik. Hindi nagsasalita. Hindi nakasimangot. Hindi nakangiti. Mga mata lang niya, parehong malungkot, determinado at gustong tumakas. Hindi ko alam kung saan ako pupunta anong ginagawa ko. Pero isang bagay ang alam ko.
Pag tumanggi ako, babalik sila. At sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa kanila. Nabubukas lang ba ni Gate Yad Pitorie, anim yan. Balik iya siya.